So guys, good morning. Good morning sa inyong lahat, sa mga subscriber natin, sa mga walang sawang nanonood sa video natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. So another vlog na naman po ulit tayo guys. So nandito tayo ngayon sa likod ng babuyan. So guys, ito nakita nyo ba yung sa likod ko, yung puno ng guyabano? So guys, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano magawa ng guyabano tea. So guys, sa mga nanonood na mayroong mataas ang kolesterol at saka may diabetes, katulad ko, so sundan nyo ito guys ang video, panoorin nyo at tapusin para sa inyo ito ang video na to. So ito guys, nakita nyo yung dahon na to, ayan. Saka kilala nyo naman guys yung dahon ng bayabas, di ba? So yun guys, bago ko ituro sa inyo yung tamang paggawa ng ano nito, inumin na gamot, herbal na gamot, maraming gumagamit. So ikutin muna natin guys yung ating babuyan, at saka after ng pag-ikot natin, so ipakita ko naman sa inyo yung ituro ko sa inyo kung paano gawin itong guyabano juice na to. So ayan guys, maraming salamat sa inyo lahat. Ikot-ikot muna tayo. So yan guys, medyo nalulungkot din ako gawa ng nangyari sa amin kagabi. Nakagayak na kami pauwi ng Cavite. Yun pa ang nangyari. Hindi kami tuloy na sundo gawa ng nagka-problema yung aming sasakyan, at saka parang tinamad na rin kaming umuwi gawa ng ang hirap kausap ng agent na nakausap namin na kumuha. So guys, tara, ito tingnan natin ulit yung ating babuyan. Kalawatan ko lang. Humahabol din pa ano? Sama na. Pero pagka mura pa ang baboy sa katapusan. Kung 140 Kung 140 pa rin, yung tatlo lang. Tatlo lang. Ito isama natin to, baka tumaas ng katapusan ng February. Huwag na muna to isama. Kasi pag 140 patas lang yung gastos. So yun guys, sinabi ko kay Papa na sa katapusan kasi pag 140 pa rin ang live weight, yan na lang muna yung tatlo na to ang ibenta. So ibenta yan kasi tamang edad na sila. So ito kasi February pa. So alagaan mo na ng isang buwan, malay mo tumaas-taas pa ng konti. Sayang din yung 5 piso per kilo o 10 piso per kilo. So guys, ito naman yung inahin natin. Confirm na siyang hindi na naglandi. So prayer lang tayo. Sana hindi na to maglandi hanggang manganak siya. So ito guys, sa story na to, pinuwersa natin ng AI to. Kahit hindi naglandi, basta na injection na ng guna din. Ang gagawin dyan ay AI na. So mag-iinit talaga yung katawan nila nun guys. Bali nag silent hit sa siguro. So ito naman guys, si Bansot. Yan o. Matakaw din kumain. So ito yung kasama niya, bumilog na yung katawan. So may improvement din pala yung ating paggawa ng action sa kanila. So dating napakaliit yan. So guys, itong Bansot natin iniwalay, tuloy lang pakain yan ng free starter. Starter pala guys, sorry. Naka-starter pa rin yan. So may naka-allocate sa kanila na isang sako dyan. Tapos siguro after na maubos yun, sabi ko kay Papa, grower na lang ipapakain. So yan. So maraming alagang manok sa Papa dito guys, mga talin. Yan. Sila yung mga scavenger ng piggery natin, saka nagkakalap dito. Guys, ayan yung mga kuko nila. Ang dami. So wala namang masamang epekto guys sa babuyan. Basta normal lang lagi nililinis.
Lagi natin pinapakain lang ng normal yung baboy. So sabi kasi dati guys doon sa mga ibang vlogger, sabi nila yung kain ng manok nakaka-apekto sa production ng biik. So dito naman guys, 2 taon na tayo nagbababoy, wala tayong nararamdamang pagbabago. So maganda pa rin yung production natin sa lalong-lalo na sa biik. So itong mga silent heat, normal lang to sa mga inahin yan. Mayroon talaga nag-heat na halatang namumula yung ari o kaya silent heat na wala kang nakitang namumula pero naglalandi. So ayan guys, tanghalian nila, 3 takal lang. So 1 kalahating kilo. So hindi naman masyadong kunti yun, at least hindi sila gutom. Tapos pagdating naman ng hapon, 6 na takal yan. 6-5 hanggat sa mabusog sila ng gusto. So ang lang yan guys, sa tanghali para mayroon pa rin sustansya na kakain yung mga to. So kulang pa rin yan guys, pero sa tanghali hindi pwedeng sobra-sobrang kain. Kasi mamayang hapon naman mas mahaba yung gabi, kaya papakainin sila ng kunti lang. Marami, 6 na takal. So guys, yun, punta na tayo sa kabila. So guys, ito yung natira, 5 biik na lang. So yung 4 kinuha daw kanina, 35 days pa lang, kasi gusto nang piliin yung malalaki. So yun yung natitira. So yan guys, gumawa pa ulit ako ng isang video gawa ng simula kagabi. Dapat pabalik na kami ng Cavite. Ang problema, itong nakausap namin na driver, daming dahilan. Kung ano-anong dahilan, yung van na kausap namin. Yung nakausap ko pala na una, agent, tapos naghanap pa ng van na para masakyan namin. Sabi niya, asawa niya ang driver. Ang unang pinakita, yung kulay puti na van, yun pala ang totoong kinuha, yung kulay pula. Tapos nung sabi, ang usapan, 6:30, susunduin na kami. So nung alas 6, umakyat na kami sa taas para mag-abang. Anong nangyari? Sabi, mga 7:30 na naman. Di kumain muna ako ulit sa bahay, umuwi ako. Pagdating ng mga 7:30, ang nangyari, nakita ko, nag-post, nasiraan daw sila ng gulong, naplatan daw. Tapos kinachat ko, naghihingi ako ng update, hindi sumasagot. Yun, doon medyo nainis na ako, gawa ng sinungaling yung agent. Tapos hindi nila masyado sinasagot yung chat ko kung anong update, kung matutuloy ba. Nagdesisyon na lang kami ni Mrs. na bumalik na lang sa bahay, na wag na munang bumiyahe kasi gabi na rin naman. Aalis. Yung bandang pag-uwi namin, nag-message yung driver, nakagayak na kami, nandito na kami sa bahay. So ayan guys, naghanap na lang kami ulit ng masakyan. So mamaya-maya, 1:00 ng tanghali, after lunch, susunduin kami. So mahirap guys makipag-usap sa mga agent. Maganda yung mag-direct driver na lang, o kaya kung medyo maluwag-luwag naman ang at wala masyadong dala, pwede na pwedeng mag bus na lang. Mura pa, at saka diretso na naman sa Pitex ang biyahe. So guys, ito gaya kahapon na sinabi ko, yung gamot, ito yung guyabano leaves. Tapos ito, maraming nagsasabi at marami rin gumagamit na ito daw ay gamot para sa mga may high blood at saka may diabetes. So paano to guys gamitin? So ganito, unang-una, dito ang ginagawa ng tita ko, dahil ito yung ginagamit niya, 10 pirasong dahon nito. So marami naman nakakakilala sa atin ng guyabano at saka dahon ng bayabas. Yung medyo magulang guys, wag yung talbos. So mas maganda itong magulang. 10 pirasong dahon ng guyabano saka 10 pirasong dahon ng bayabas. Papakuluan siya guys ng 10 minuto.
After 10 minutes, yung ilalagay na tubig, halimbawa 10 pirasong dahon ng guyabano, saka 10 pirasong dahon ng bayabas sa 1 litrong tubig. Pagkatapos guys, magawa ito, papakuluan ng 10 minuto at saka papalamigin, at yan ay iinumin 1 hour before meal o kaya 30 minutes before meal. So inumin siya. Pwede nyong palamigin sa refrigerator, pwede ring yung kung hindi kayo maano sa malamig, gawin nyo na lang ano lang, yung normal na lamig lang, hindi sa rep. So ganun guys ang gagawin, o every meal 1 baso ang iinumin. So tuloy-tuloy lang guys ang pag-inom noon hanggat sa maramdaman mo na yung resulta sa katawan. So ako naman guys, ang ginagawa ko, malunggay tea yung sa akin, kasi yon ang gusto ko. At saka yung itong guyabano tea, guyabano guava tea, maganda rin daw ito, ayon sa sabi ng mga gumagamit dito sa Bicol. So yan guys yung natutunan natin dito. Siguro kung wala na tayong malunggay tea, yan naman ang guyabano tea. Ang lang, ang disadvantage yan, 10 minuto mo siyang papakuluan. So ibig sabihin, drain na talaga yung dahon niya. Talagang nailabas na yung katas. So napakaganda yun guys sa katawan ng may diabetes at saka may cholesterol. So yan guys, sa mga gustong gumawa nito at saka hindi pa malinaw sa inyo, mag-message na lang kayo sa ilalim, mag-comment po kayo. O kaya sa mga gustong matututo pa at sa mga nanonood ng video natin, paki-like, share and subscribe na lang para at the same time sa mga herbal natin na mga inumin na para sa katawan natin, medyo may edad na, mabibigyan ko kayo ng tip at saka tuloy-tuloy tayo mag-research at saka mag-update sa inyo. So yan lang guys, panoorin nyo yung video na to. Maraming salamat po at saka salamat sa pagtangkilik sa ating video. At maraming salamat sa mga nag-subscribe. So kanina napansin ko marami na naman po yung nadagdag. So araw-araw lang guys, salamat sa mga nanonood. Lalong-lalo na siguro nagugustuhan yung ating pagbababuyan. Siguro nagustuhan yung video, kaya yon nanonood sila. So maraming salamat guys. God bless sa inyong lahat. At more power sa ating channel po. Thank you.